Good morning mga kapatid. After 2 days of waiting dito sa Surrey, British Columbia, nag-decide na ang company ko na pababain ako. Walang load dito dahil naka-strike daw Port of Vancouver. Naka-strike sila, so walang trabahador para mag-load sa akin. Hinintay nila ng 2 days. Actually, starting Monday na, chinek na nila kung meron na development doon sa strike na nangyayari, pero wala. Kaya bababa na ako, pabalik ng Calgary area. Hindi pa alam kung sa Calgary or Edmonton or Brooks. Please drive to highlighted route. Ang aking load. So malalaman natin mamaya kung saan ang aking load while nagbabiyahe ako. Siguro sasabihin nila sa akin. So yeah, mag-start na tayo nung day. Hinihintay ko lang yung oras ko na matapos sa pre-trip. You have 13 hours and 0 minutes of remaining drive time. Nakapag pre-trip na ako. So paggabi medyo malakas ang ulan, medyo malakas din ang hangin, inuuga itong ating sasakyan, pero ngayong umaga humupa na, lumalabas na ang araw. Hopefully ang dadaanan natin is hindi madulas kasi empty ako ngayon. Medyo mahirap pag ganito kasi walang traction, kung ma-snow ang daan, kailangan ko magdahan-dahan kasi prone ako sa skid, dudulas tong truck. So yeah, yun ang magiging kaganapan. Meron pa akong 5 minutes na naiiwan. So ang nangyari, nag-deliver ako last Monday dito sa Solid Rock Metals, dito sa may Gold Hills yata ito, town dito sa Surrey or community, ewan ko kung ano. And then ngayon is Wednesday na, wala akong load. So kailangan ko nang mag-move. 2 days ako nandito. So kapag hindi umiikot ang gulong, walang pumapasok na biyaya, so problema kapag ikaw ay long haul truck driver dito. But anyways, since aandar na tayo, mag-start na ulit tayo mag-earn. Hopefully magandang kalsada, hindi madulas, lalong-lalo na dyan sa Coquihalla Highway, and then papuntang Golden, yung mga packet pababa doon. And mag-a-update ako from time to time ng kalagayan ng kalsada. So magkita-kita tayo mga kapatid sa kalsada. Isang magandang umaga sa lahat. At the end of the street, turn left. So ito, palabas na tayo ng Surrey, British Columbia, heading Calgary tayo, doon na daw muna ako pumunta, papunta doon sa direction na yon. And along the way is sasabihin nila kung doon ba yung reload ko or sa ibang place. Pero pababa tayo, pabalik na tayo ng east.
from Surrey, British Columbia. So, ang nangyari nga, last Monday, nag-unload tayo ng load natin, last Monday. Today is Wednesday na. So, from Monday, late morning, mga 10, ganyan. Naghintay na ako ng reload ko. Yun pala, hinihintay nila yan na merong mangyari na siguro maglo-load sa akin sa North Vancouver Port. Meron palang strike ang mga manggagawa dyan sa Vancouver Port, sa North Vancouver. So, hinintay nila Monday, Tuesday. Ngayon, siguro ayaw na nila akong pahintayin pa ng another day dito. Sinabi na nila na yun nga, bumaba na ako papuntang Calgary. So, yun ang ating ginagawa ngayon. Hopefully, maganda ang kalsada, hindi madulas kasi empty tayo ngayon. Empty. Ayan yung trailer ko. Empty. So, prone sa skid, ang tractor trailer, lalong-lalo na yung trailer ko, kapag ang kalsada is madulas at palusong. So, yan ang babantayan natin, yung speed natin, na hindi tayo mag-overspeed sa condition ng kalsada kasi napakadelikado. Mas maganda kapag meron kang load kasi yung may traction yung drive tire mo, mas madiin, mas may kapit yung mga gulong sa kalsada kahit may ice yan. Pero dahil empty tayo, mas delikado ang mga palusong natin. Pero dahil sumilip si Haring Araw, gusto ko nga sumikat siya ng todo para yung dadaanan ko, kung meron mang ice dyan or snow dyan, matunaw na sila lahat. Kasi lalagyan nila yan ng salt, isosalt nila yung kalsada para matunaw kung meron mang natira pa dyang mga yelo dun sa bundok. Dito, nasa pa tayo dun sa mataas na part ng Highway 5, yung Coquihalla, tsaka dun sa Highway 1 mamaya uli, Kung meron man dyang snow, kagabi na nagkaroon ng build-up ng snow, pag sumikat ng ganyan ng araw at ang temperature is above freezing point, matutunaw yan. Magiging basa, wet road lang. Mas okay pa yun. So, yun ang ating pinagdadasal na mangyari para wala tayong maging aberyano. Kasi yan ang pinakaayaw nating mangyari bilang isang truck driver dito sa Canada, na mapunta tayo sa ditch or maka-aksidente tayo, makasagi tayo, makabangga tayo, or maging sanhi tayo ng aksidente dahil nag-jackknife tayo, humarang tayo sa kalsada, may bumangga sa trailer natin. Maraming pwedeng mangyari. Hindi tayo, pero papasok tayo.
mahaba yung tren, ano, mga kapatid, ano. Dito yan sa Kamloops. Nandito na tayo sa ano, Kamloops, British Columbia. So meron tayong detour, ano. Tinawagan ako ng dispatch. Ang sabi magdi-detour daw ako. So instead na dire-diretsyong highway 1 ako, kakanan ako ng 97, and then 97A balik ng highway 1. Merong part ng highway 1 ang sarado. Kaya kailangan ko mag-detour. So meron na isang kasamahan kong driver ang bumalik, no, doon sa section na sarado. Pinabalik sila kasi matagal daw magsasara yung highway 1. So, baka may aksidente or baka may black ice, ano. So kaya may detour ngayon. Ay nako. Sa looban na tayo nakarating dito sa reroute. Ayan, may kumambling na ano, road check. Kung may snow dito, mas mahirap dito, mas madulas dito. Pero malapit na tayo sa ano, sa Trans-Canada 1 ulit. So nalampasan na sigurado yung ano, yung closure dyan. Bakit tayo reroute? 97A to. Meron yung 97B, kaya lang malayo yun eh. Sabi 97A. So dito ako dito ako dumiretso. Hindi ako kumaliwa ng 97B. Pinapakaliwa ako ni GPS track, GPS doon. Pero dahil sabi ng dispatch 97A, dito ako. Tayong 500 kilometers. Meron pang 6 hours and 49 minutes. Kaya yan. Basta wala nang ano, aberya after dito. Pagka bumalik na tayo ng Trans-Canada 1, pag wala nang aberya, kaya yan. So ayan, naayos nila yung mga natumbang puno. So dahan-dahan tayo pag may tao na ganyan. Dahan-dahan lang tayo. Kasi yan ang ano nila dito, yung mga tao. Dahan-dahan ka dyan. Kahit kasalanan ng mga yan, yung ba, sagasaan mo, kasalanan mo pa rin. So, ang ganda dito, lake. Pag summer dito, sigurado maganda rito. Pag summer. Tapos yung bahay mo, nandiyan sa gilid ng lake, ano, ganyan. Tapos meron kang boat, ano? Fishing ka dyan. Retiree, sigurado dito sila bumili ng mga bahay nila. Yung mga nag-retire na, yan, dyan sila. Yung mga ano nila, boat nila, kinuha na nila, tapos in-store na nila, no? Yung storage dito eh. Ayan. At the roundabout, take the second exit to Highway 97A. Meron dito gasolinahan, shed. Hindi naman ano siya, hindi siya Flying J. Flying J sana to.
Good morning mga kapatid. Ayan na yung kalagayan ngayon ng kalsada. Punong-puno ng snow ngayon dito. Aww. A few moments later. Ayan, kabayan natin. Mga kapatid, kabayan natin yan. Yung operator niyang ano, yung malaking yan is kabayan natin. Ayan o. Kinakargaan ako ngayon ng load ko dyan sa likod. Kabayan natin yan, kabayan. Yung operator niyang ewan ko kung anong tawag dyan. Diyan sa machine na yan, yan dumatakot na yan ng mga scrap metals. Kabayan yan. So dito tayo ngayon, naglo-load ng scrap metal. Ito ang naging reload natin after nating unload sa Surrey, British Columbia. Nandito na tayo sa Calgary ngayong umaga. Naglo-load tayo ng ating load pabalik ng Winnipeg. So mabilis mag-load si kabayan. Tsaka walang lumalampas sa gilid. Kaya okay na okay. Kadalasan pag naglo-load ako ng ganito, lampas-lampas tapos pangit yung pagkaka-bale ng mga scrap metal. Pero ito maganda yung mga bales nila solid, kwadradong kwadrado. Sana nga lang hindi ako ma-overload. So yan. Hindi ko alam kung bawal ako ditong lumabas yung timbang natin ngayon ay 40 PSI pa lang dito sa harap kasi hindi pa naman nalalagyan lahat Ewan ko kung pwede ako dito na lumabas. Ayan yung load natin kinakarga na ni kabayan. Okay na okay yan, swabing swabe yan. Baka bawal ako dyan, mapapagalitan ako kasi sa ganito dapat nakikita ka ng mga loader kasi bawal. Kita nyo itsura ng truck natin mga kapatid tingnan mo parang gumulong sa putikan. Linisin natin tong salamin. Grabe. Kaya malabo na yung ilaw ko kagabi. Kasi ganito na, nag-yelo na. Malamig mga kapatid, grabe. Kunin na natin tong scrap metal na to. Panglinis ng tong scrap metal na to, panlinis. Dalayin na natin to. Wala, talagang maduming-madumi kapag ganitong maraming snow. Kahit anong gawin nating linis dyan, madudumihan. Malapit na mapuno. Mabilis si kabayan maglagay ng ng mga bales ayos. So
ano ito, mataas ang per hour nito ni kabayan kasi machine operator. So itong makina na to, yan yung gumagawa ng mga kwadrado na yan, iipitin diyan yung yung mga bales na yan, yung mga scrap metal na to, ibubuhos nila diyan. Tapos yan, i-compact nilang ganyan, kwadrado. Gagawin nilang kwadrado. Tapos ito naman, i-deliver namin to sa Tunawan ng Bakal, dun sa Gerdu Mill sa Winnipeg. Doon namin i-deliver yan. Pero idadrop ko na lang yan sa yard namin. Sa yard lang namin yan idadrop. Ibang magdi-deliver niyan, yung city driver. So hopefully hindi ako masyadong mabigat, kasi papabawasan ko yan pagka mabigat ako. So yun lang mga kapatid, makita nyo rin ang proseso ng pagkakarga namin ng scrap metals, scrap bale metals. Bale ang tawag nila dyan, bale. So masakit na yung tenga ko, malamig. Okay, kita-kita tayo sa daan maya-maya lang. Good morning mga kapatid, good morning. Ito na, morning grind na. Start na tayo. 15 minutes na tong ating clock para sa pre-trip, tapos na. So let's go. Start the morning with a blast. Hopefully maganda ang kalsada, Hindi naman frozen brake yan. Tingnan nga natin dahil baka frozen brake tayo hindi naman yan. Ikot yung ating tatlong left. Medyo dumudulas-dulas ang ating gulong. Sa kabila umiikot din lahat. Ayan. Umiikot din ang mga gulong natin sa kabila. Make sure lang na pag winter time, lalo na kapag nagpark ka sa double digit na minus na temperature, Continue on Highway 1. tapos malakas yung hangin, pagka nag-drive na tayo, we make sure na umiikot lahat yung trailer na gulong natin, hindi natin dinadrag lang, or else sira yung gulong. And pag nagpark tayo sa gabi, bago wag na tayong anong tawag dito, magte-trailer brake, wag na natin i-engage yun. Hindi yan yung standard, pero
para lang maiwasan yung ano, yung magkaroon ng frozen brake ano. And then meron din nakapagsabi sa akin na bago ka mag-stop no sa gabi, dun sa mismong pinagparkan mo mag-atras abante ka ng kaunti-kaunti. Kumbaga kasi yung mga brakes is parang magtutubig-tubig yan dahil mainit, di ba? Mainit yan. And then nag-stop ka. Kumbaga lamig, init. So medyo magkakaroon ng moisture yan mga drum brakes natin ano. So kailangan matuyo muna totally yon bago tayo mag-stop para sa umaga maiwasan ng frozen brake. Yun lang. So madilim pa ang kapaligiran, nakikita nyo, pero ano na 7:17 na ng umaga, pero madilim pa. So mas mahaba na ang gabi or dilim kaysa sa liwanag. Pero dito sa North America yan, pagka winter time nagkakaroon ng DST no, nag-a-adjust yung oras, umaatras, and then mas mahaba na ang dilim kaysa sa liwanag. So yung mga nakaraang araw, sabi ng tropa natin, napakapangit ng daan ng Regina all the way to Winnipeg, yung itong Trans-Canada. Nasa Trans-Canada pa rin tayo. Ito naman yung pinaka major highway no ng west to east no. Pag nagta-travel ka ng west to east, east to west, ang pinaka major highway lang dito is na talagang palaging dinadaanan is Trans-Canada Highway 1. So pangit daw yung daan doon no. Hopefully kahapon umaraw sana kahapon, ewan ko, at sana ganito lang, hindi siya compact ice ano. Kahapon nung dumaan ako from Calgary papunta ng Trans-Canada, pinadaan ako ng ano lagi ako dumadaan doon, pero kahapon dumaan ako sa Highway 22X 901 nga yata yun, Highway 901 22X tapos 901. Grabe, compact ice doon, talagang andulas, kahit kargado ko nadudulas. So mamayang hapon nasa yard na tayo, meron pa tayo natitirang 723 kilometers from here hanggang sa yard. So mamayang hapon nandun na tayo. So magpapahinga ulit tayo ng mga 2 days siguro, maximum 1.5 to 2 days, and then biyahe na ulit. Kasi nagpaplano ko na magpahinga ng Christmas at New Year, so biyahe lang ng biyahe. So yun lamang ang kaganapan. Isang magandang umaga mga kapatid. Kita-kita tayo mamaya.
dito na tayo sa yard. Mag-unhook na tayo ng trailer para makapag-ready na tayo at makauwi. Let's go! Okay! Dumi. Yung truck, yung gigitata, di ba? Grabe. Pero okay lang. Kaya natin itong maingay itong makina eh. Patay na natin para enable natin yung optimize para kusang mamatay. So magpo-post trip na rin tayo, no? Para we make sure na kung sino man ang kukuha nitong trailer na to, pwede niya kaagad maibiyahe, mai-deliver. Alam mo, may plot, merong problema yung ilaw. So, ano ba to? Lip axle. At least makikita ko na kung merong problema ang ilaw, may plat na gulong, may tagas. Malalaman na natin as early as now para ma-report ko, para walang reklamo yung susunod na driver. So yung ginawa ko, binaba ko yung airbag kasi dito lang muna siya, siguro Monday na ito madi-deliver. So may post trip din tayo, no? Hindi lang pre-trip. So, bamo natin ang landing gear. Matigas oh. Siguro, konti lang naman